Traidor yan. Walang Yung ibang asawa ginagawa niya, yan, mga yung yan. Romualdez Binodo na lang yan. Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan. Resign BBM! Resign BBM! Nagdudlo sa ko kung saan gino na pagtuman. Pagtuman sa kauputon sa tunang itong amahan. So lang bugoy gid kay ko sa una. Grabe akong papadlong. Antod karon gani di kaya pa maiwasan pero kinamold ko pa siya kina-train ko niya, ginantusan ko niya hantod sa mo level up ko sa spiritual maturity. Hantod sa masaligan na gid ko niya. Si Pastor para sa ako, si Pastor ang nitulid sa ako. Isa ko sa mga pabadlong diri sa kingdom. Grabe ka pabadlong. Pero ang long suffering, ang fruit of the spirit ni Pastor, grabe good. Wala good siya ni-give up sa ako. Salamat po, Pastor. Si Pastor para sa akin ay isang ama. Isang ama, kung wala si Pastor, wala din ako magagawa. Siya ang nagpaaral sa akin, nagbigay ng damit, nagpakain. Kita mo naman ngayon, sa rami-rami ng mga akusasyon ngayon kay Pastor, hindi talaga ako naniniwala. Ever since grade 2 pa ako, kilala ko na si Pastor. Yung pagkakilala ko kay Pastor din, siya din yung itinilaga ng Ama para tayo ay ligtas. Tawagin tayo ng Ama na maging kasama niya sa kaharian at maging part din ng kaharian sa langit na tatawagin sons and daughter of the Almighty Father. Praise the Son, praise the Father. Tanan niya mga nag-akusa karon kay Pastor. Parang mga dissidents na nanggawas na tungod sa kwarta. Asilaw sila sa kwarta, mga ka-istorya sila daw bahay kay Pastor. Pero sa tinuod na dami kayo ang ilang kinabuhi sa kingdom. Pero nahimo sila ungrateful, wala sila nagpasakit. Kung sila mga sayo, sa mga buhatan, is dili pwede diri maulang gamit nila ang mga ilahang freedom of choice. Kamugawas, choice nila nga musulod, choice nila sa mugawas sa sila pilit ni Pastor. Kami nga, diri dagan kayo, alipayon, abundance kay diri, walay problema pero ay nagubuhat kay Pastor. Ikan sila diri, nigawa sila, nila nang gidaot si Pastor. Grabe ka ungrateful nila yun. Wala gid nila mabati ang tugma sa anak nga pauwi ng tabang sila. Maigsoon sa tinudanay lang. Sunod ko sa full-time maigsoon. Wala ko nakaskwela. Pero labaw pa maigsoon sa gihatag Pastor sa kuha ang makahuman sa eskwela maigsoon. Ang wala na buhat sa mga tagagawas. Akong nabuhat maigsoon, naagi na po kay Pastor. Wala ko maigsoon nga kaya mga nagadawat kay Pastor. Ako lang masulti sa inyo. Wala gid mo kaila kay Pastor maigsoon kung sa tinuod lang. Kaya ang tinuod nga kaila kay Pastor maigsoon. Katong nahimong kauban niya luyo sa mga pagsulay. Kung nakaila gid siya maigsoon personally, katong yang tanang gitabangan maigsoon. Nga karon nabago physical, nabago po spiritual maigsoon. Sa ako ang 15 years sa pagpangalagat sa sulod sa Linarian, si Pastor sa akong kinabuhi, siya ang modelo or perfect model nako sa pagtuman sa hingpit nga kaubuton sa atong langit ng Amahan. Kaya nga naman, si Pastor Manggod sa uling mga adlaw, siya lang ang nagatudlo sa mensahe sa sa atong langit ng Amahan o sa Ginoo. Kaya siya lamang ang nagkinabuhi niini. O siya ang akong nahimong perfect model sa pagtuman sa kaubuton sa man. Tungod kay siya lang ang nagtuman niini ug walay laing mga relihiyon nga nagtuman sa mensahe sa atong langit ng Amahan. Si Pastor lang naman ang nagbago ng buhay ko at hindi lang sa akin, sa buong pamilya, nagpaaral, nagpakain at lahat-lahat. Kaya maraming salamat po, Pastor. Ako akong pasalamat sa mga Pastor tungod kay mo di pa eskwela sa GMC tapos isang Pastor ako kayo pasalamat kin asa sa SM9 kinsa naman ko Pastor para ma-assign sa SM9 maging assistant naman ang mga sa community especially na sa Malacanang Pastor. Thank you Pastor. Dahil sa mga pangangaral ni Pastor, isa ako sa mga binago niya, hindi lang sa aking pamumuhay kundi sa loob. Binago ni Pastor ang pananaw
At tinuruan niya kami na sundin ang kalooban ng ating dakilang Ama. Isali ko sa kung ginikanan kong pastor kay isa po sa nalulung sa dati sa droga. Tapos isa si pastor na nagtapang sa kuha. Then akong parents, mura bitaw gihatag ko kang sir. Si sir na dyan ang nagkuhan sa kuha na masalba ko sa gawas. So praise the Father. Ako kay changes akong pabilingon, then akong pamilya lipay pod. Even akong mga igsoon na napod sa kingdom. Eskwela sa GMC, then graduate Bible School. Same sa kuha. Ipag-graduate po ko ni pastor sa ECPCM. Si pastor ay isang ama. Siya yung pangalawa kong ama. Siya nagturo sa akin, siya nagdisiplina sa akin, kaya naging ganito ako, matinong tao. Salamat po pastor sa pagdisiplina at turo na ibinigay mo sa akin. Kaya naging ganito ako, nandito ako ngayon sa kingdom. Maraming salamat po. Si pastor para sa akin, he is my everything, he is my guide, he is my inspiration. Dahil si pastor lang ang nagtuturo kung paano mabuhay ng marangal, paano sumunod sa kalooban ng dakilang Ama. Father, para sa kuha, si pastor ang manifestation sa gugma sa atong langitong amahan din sa yuta. Unang, we love him because he first loved us. And Father. Para sa akin ay siya yung nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. At isa ako sa mga product ng Children's Joy Foundation. Ako ay binihisan, dinamitan, pinakain at pinaaral ni pastor. At higit sa lahat, yung itinuro sa akin ni pastor, yung pagsusunod sa kalooban ng ating dakilang Ama, na dapat ang tao ay magbalik loob sa kanya at maging isang ganap na spiritual na tao. As of now, 10 years na po ako sa ministry at sino ba si pastor para sa akin? Si pastor yung guidance ko sa kaligtasan at si pastor ang nagtuturo ng totoong salita ng ating dakilang Ama, kung ano yung tunay na kahulugan na nakasulat sa banal na salita, at siya ang nagtuturo sa amin na kung paano sumunod sa kalooban ng ating dakilang Ama, na kung saan ang kaligtasan ang kapalit. Praise the Father. Siya ang nagturo sa akin para mabago. Dahil ang gusto ni pastor na tayo manumbalik talaga sa kalooban ng Ama. Dahil yun talaga ang pinakaplano ng dakilang Ama, na ang tao na malaman ang tunay na katotohanan, lalo na sa kanyang mga mensahe through repentance. So, kailangan natin magsisi. Para hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat na ngailangan ng tunay na kaligtasan. Dahil nga tinuro niya ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng mensahe na ang tao sumunod talaga sa kalooban ng dakilang Ama. Dahil yan lang talaga ang pinaka-purpose na mabago ang tao at maibalik sa kanyang kalooban. At yun lang po, Pastor. Salamat sa President BBM. Kami mga full-time workers at talagang faithful followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon ginagaling mo si Pastor. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal ang mga mukha ninyo. Grabe. Tapos kami pa ang ano niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Daan muna kayo sa amin. Dito, punta kayo muna sa amin. Tagal na naman ganda sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, nagbutukan mo, kalagyan ka namin dyan. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Wala na po, hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama tayo. Magsama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may
nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine, mag-aalay si pastor ng Ng buhay buhay. para lang masave ang country natin. Tayo, sunod tayo sa yapak, mga kababayan. natin. Mahal na pastor, kasi pure love ang ginagawa ni pastor yan. BBM na yan, mga traidor yan. Walang yung ibang asawa ginagawa niya, yan, mga yung yan. Romualdez Binodo na lang yan. Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan, resign BBM! Resign BBM! Resign BBM!